Yung tinatawag nila, malayo sa sakit, pero dool sa igit. Interviewin mo si Katuba, maganda din yung istorya niya. Parang ni-rescue pa nga yata siya dati ni Kuya Jeff. Yes, dumating yung time na ayun, mismo siya na nagsabi, nakipaghiwalay sa akin. Muntik nang mapahamak ang buhay ko nung time na yun. Sobrang napakalaking pasasalamat ko kay Idol kasi siya yung naging dahilan kung bakit nandito pa ako, buhay pa ako ngayon. Pinaalis ka ba ni Kuya Jeff sa Bukana or dun sa Kubo? Sabi mo, hindi mo ako sasagutin ang show. Ayun! Matagal ka ding tumira sa Kubo ni Kuya Jeff. Yes. Matagal Totoo ba yung tulay-tulay issue? Ay, nako! So, ano yun sa about antibiotic? Hindi ko alam. Baka may tulo? Katuba, may haka-haka na may tulo ka daw. Pusong bato, pero ngayon, nagla-love team kayo ni Hana. Nang hinayang ka. Saan ka nang hinayang? Sa vlog or kay Hana mismo? Parang binasted ka, Hana. Si Hana tayo may boyfriend ngayon. Wala po. Si Katuba single din. Oo, single. Single, ready to mingle. Ito na isa, be honest ha. Nung time na yon, parang nandoon sa part na yun na parang nagkagusto ako. Dati talaga, nung nagkalab team kami ni Kapakpak, naging crush ko talaga yung si Kapakpak. What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel. So, nagbabalik ang Kapakpak Talks, our guest for today. Walang iba kundi si Katuba! Yo! Kumusta kayo mga kakunsi? So, ayan, sa mga nagre-request, ito na po, si Katuba. Dati ko pa siya niyayakag sa interview ito, kaso nga nagkakataon na busy siya. Busy or baka siguro, gumagawa lang siya ng dahilan para hindi ay, hindi. Alam nyo guys, pag si Kapakpak, pag talagang hindi ako busy, pagbibigyan ko naman yan. Kasi kaibigan ko naman yan eh. Ay, ngayon? Ngayon, wala kaming ginagawa, kaya pumunta na talaga ako dito para mapagbigyan yung kanyang hiling na may interview ako. Hindi ko alam kung sino-showbiz tayo nito. Ay, hindi. Ba't sino-showbiz? Hindi guys, tropa kayo niyan. Tropa ba tayo? Yes, tropa. Tropa kami niyan. Magkakaibigan kami niyan ni Hazel. Yes. Ni Kapakpak. Yan, dati pa lang ang tawag niya na talaga sa akin, Hazel. Yes, Hazel talaga, Hazel. Hindi Hazel, Hazel. Kasi alam niyo, pag mga bisdak. Bisdak? Diba? Ano ba yung bisdak? Bisaya, yung mga parang Cebuano, ganyan. Bisdak. Pero yung salita ko talaga sa amin, waray. Waray talaga. Parang si Mark Joe, waray. Yung parang kasi si Mark Joe, waray din yun Yan, Pero marunong din ako marunong din ako mag-Bisaya. So ayan, sa mga bagong viewers or sa mga hindi pa nakakilala, pwede ka bang magpakilala muna? Yes. Siya nga pala, ako nga pala si Gerald Waskin, from Leyte, na napadpad dito sa Bukana. At kilala ko ngayon na si Katuba official. Kasi dahil po yun sa tuba na dala ko kay Idol Japper, doon po ako nakilala. Kaya dati po ang pangalan ko Gerald Waskin Vlog talaga. Nung dahil sa tuba, marami na yung binansagan ako na dapat Katuba. Yun na, pinalitan ko, ginawa ko ng Katuba official para dahil doon sa tuba. Nadala ko kay Idol. Hindi pa tayo nakakatikim nun ng tuba. Ano ba lasa nun? Hindi ka ba nakatikim nun? Hindi pa. Di ba dati nagdala ka? Yun lang. Hindi ba masama lasa nun? Pag iinom mo siya, medyo matapang. Lalo na pagbahal, matapang talaga. Malayo ang lasa niya sa mga gin. Malayo. As in, kakaiba yung lasa ng tuba. Ano yung mas masarap? Ay, mas masarap ang tuba. Sana ma-try din natin minsan. Kala mo talaga nagiinom. Hindi, mas masarap ang tuba. Kasi ang tuba talaga is organic yun. Organic. Yung tinatawag nila, malayo sa sakit, pero dool sa igit. Ano ba yun? Pakiulit nga. Malayo sa sakit, pero dool sa igit. Alam mo yan, alam mo. Igit, parang pupo. Yung parang gano'n. Ano yung pinaka-ibig sabihin nun? Yung parang malayo sa malayo sa sakit, pero malapit sa... Yung parang mag-LBM. Pero hindi lahat. Hindi siya lahat, guys. Kasi kung yung tuba na may inom nyo, pag may halong tubig yun talaga is sigurado igit talaga kayo nun. Pag may halong tubig. Pero pag puro naman, wala yun, wala. So ano siya, magkaiba din yung lambanog? Magkaiba, Kasi yung lambanog kasi parang niluluto yung lambanog. Pero pareho siyang galing sa coconut. Sa coconut ba galing yung tuba? Hindi ko alam, parang ganoon din siguro. Parang baka sasasa siguro yung iba. Yung sa lambanog, alam ko sasasa. Pero gumagawa ka nun ng tuba? Gumagawa talaga ng tuba. Dati pa talaga. Pero ngayon, nahinto kasi panay bagyo.
Sana one time makatikim tayo nun. Okay, Na mismong gawa ni Katuba. Kaya nung nakaraan, hindi tumikim to ng tuba. Nung may dala ka dati, nung galing tayong Laguna. Oh, yun. So, sayang, no? So, ayan, si Katuba ay ang totoo niyang pangalan is Gerald Waskin. Yes, Gerald Waskin. Alright. So, ayan, yan, dumako na tayo. Paano ba kayo? Excuse me sa mga aso ko. So, ayan, paano ba kayo nagkakilala ni Kuya Jeff or paano ka napadpad dito sa Bukana? Yun. So, bale, Parang dito tayo maiiyak. Kaya po ako napadpad dito sa Bukana kasi dahil kay Tulits. Yun. Pero dati talaga, mga kakunsi, dati talaga is supporter talaga ako na idol. Halos lahat talaga ng mga vlog nung pinapanood ko, nakasubaybay ako noon. Hanggang sa dumating yung time na parang nainganyo din ako mag-vlog. Yun, nagsimula na ako mag-vlog, ganito, ganyan. Tapos hanggang sa makilala ko si Tulits. So, yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na makabisita dito sa tulong ni Tulits. Yun. Kaya ako napadpad ako ng Bukana. So, dito yung pinaka-first meet nyo ni Kuya Jeff? Yes, first meet talaga. Kasi nung naalala ko, hindi ko makakalimutan yun. Nung unang pagpunta ko dito, may dala akong isda na bangus. Ano yun, isang cooler yun, isang cooler. Pasampasan ko pa yun. Tapos kasama ko yung pamangkin ko, salit-salitan kami. Pag sa biyahe, pasampasan namin yung isang cooler na isda. So, nung pumunta ka dito, nagba-vlog ka na nun? Oo, nagba-vlog na talaga ako nun. Pero nung time na yun, nung pumunta talaga ako dito, pagdating dito sa Bukana talaga, hindi muna ako nag-vlog kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako magba-vlog hanggat hindi sinabi na idol, hanggat walang pahintulot na, ganto ganyan mag-vlog ka. Pag walang sinabi sa kanya, hindi ako nag-vlog. Doon ako nag-vlog nung sabi ni idol na, mag-vlog ka, ganyan. So, yun, doon pala ako nag-vlog. Kasi, yun yung pinangako ko kasi, siyempre, sariling compound yun is, kumbaga, ang iniisip ko, privacy. Kaya, yun yung iniisip ko noon. Kaya, hindi ako nag-vlog. So, hindi ka pa monetize doon na nagpunta ka dito? Hindi pa ako dito ka talaga na-monetize? Oo, dito talaga, as in dito. So, ano yung, kasi may nag-comment sa, hindi ko alam kung sa vlog ko or sa channel ni Kako. May nag-comment, sabi, interviewin mo si Katuba, maganda din yung istorya niya. Parang ni-rescue pa nga yata siya dati ni Kuya Jeff. Ano yes, yun? tunay yun. Paano ni-rescue? Ni-rescue talaga ako ni idol nung kasi nung time na yun guys, is, nung unang punta ko dito, sa Bukana, okay pa kami nung ex ko, nung nanay ng aking anak ngayon, nung nanay. Okay pa kami nun. Nung pag-uwi ko sa Laguna, so doon na nagsimula hanggang sa medyo iba na. Iba na talaga, as in, iba na. Tapos, nung time na yon kasi ayaw ko naman na masira yung pagsasama namin kasi gusto ko kasi na buo yung pamilya para sa anak ko. Umuwi ako ng probinsya sa Leyte para kausapin, para ayusin, ganto ganyan. So, etc. So, naayos naman yun. So, nung bumalik ulit ako dito sa Laguna, kasi, yun nga, nagtatrabaho kasi ako kasi kailangan ko talaga magtrabaho para matustusan yung pamilya ko, lalo na yung anak ko. So, bumalik ako sa Laguna, nagtrabaho. So, doon na nagsimula na, yun, nung time na yun, nag-iba na siya. Puro na kasinungalingan, nagsisinungaling na siya, ganito ganyan. Kaya doon pa lang nakaramdam na ako. Hanggang sa dumating yung time na ayun, mismo siya na nagsabi, nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan niya na maganda naman yung pag-uusap namin. Nakapag-usap naman kami ng maayos kung ano yung plano, ganyan. So, yun, doon na lang. Hindi ko na in-expect na yung pagbalik ko dito, siya nagsabi na ayaw na niya. Ganun. Tapos, parang through cellphone lang kayo naghiwalay. Oo, cellphone lang talaga. Tapos, hindi mo agad siya pinuntahan nung nakipaghiwalay? Hindi, kasi nasa Laguna na ako, siya sa probinsya O nakauwi na kasi namin ng probinsya noon. So, tinatawagan ko, ring lang ng ring yung cellphone, ayaw sagutin hanggang sa yun, hindi ko alam kung mga ilang beses ako tumawag noon, siguro hindi mabilang noon, hanggang sa dumating yung hindi ko na siya makontak. Kumbaga parang nakablock na yung number ko sa kanya. So nung naghiwalay kayo, nasan yung anak mo? Nasa kanya.
Nasa kanya yun. So, yun. Doon na. Kumbaga parang hindi ko na alam kung anong parang naging blanco ako sa nangyari. O, kumbaga parang bumagsak yung mundo ko sa pangyayari na yun. So, sa tingin mo, ano kaya yung naging dahilan? Ang sa tingin ko naman, siguro sa kahirapan. O, yun ang, yun yung number 1 na, pakiramdam ko siguro sa kahirapan. Kasi, sa trabaho ko, sa fish pond talaga, dati, kunti lang talaga ang sinasahod ko. 4,000 isang buwan. So, may anak ako, tapos, hindi, ayun, nakikituloy lang ako noon dati sa kapatid ko kasi hindi kaya, yung 4,000, hindi talaga kaya. Mangungupahan ka pa. Tapos iba pa yung kuryente, tubig, pagkain, ng gasol. Siyempre, kailangan mo ng gasol para makapagluto. So, yung 4,000 hindi sapat yun sa pamilya. So, ano yung moment na sinasabi nila na ni-rescue ka ni Kuya Jeff? Yun, yung time na yun, doon na talaga ako ni-rescue ni Idol nung time na yun na talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Muntik nang mapahamak ang buhay ko nung time na yun. Talagang basta wala na ako sa sarili ko kasi yun nga ang nangyari. Muntik na talaga akong tumalon sa tubig noon. Parang gusto ko nang wakasan yung buhay ko dahil sa nangyari, ganito ganyan. Kaya yung kapatid ko, buti na lang nakita ko ng kapatid ko na ayun. So, medyo natauhan ako doon. Kaya sa sobrang lungkot, kaya siguro parang naisip ko lang na siyempre naging parang nakausap ko na din sa Idol, parang naging close ko na rin yung time na yon. So, sabi ko, baka sakaling matulungan ako, kaya nag-chat ako na pwede ba akong mag-stay kasi dahil sa nangyari sa akin, talagang sobrang hirap ako ngayon. Down na down yung sarili ko sa pangyayari. Kaya yun, hindi naman nagdalawang isip si Idol na pinuntahan ako doon sa Laguna. Sinundo talaga ako doon. Kaya sobrang napakalaking pasasalamat ko kay Idol kasi siya yung naging dahilan kung bakit nandito pa ako, buhay pa ako ngayon. Kasi kung hindi dahil kay Idol, siguro baka kwento na lang ako ngayon talaga siguro. Parang ang nasirang Gerald. Yes, yun. So, ganun pala yung, ngayon ko lang nalaman yung istorya na yun. So, ayan. So, salamat din sa nag-comment. Kung sino man yung nag-comment sa vlog ko is, ayan, naitanong ko din kay Gerald kung ano yung pinakakwentong yun. So, anong feeling? Diba sabi mo nga, parang solid supporter or viewer ka lang ni Kuya Jeff dati, idol mo siya. Tama? Yes. So, anong feeling yung mismong idol mo yung pumunta talaga sa'yo at ni-rescue ka? Ayun, yun talaga. Parang hindi ako makapaniwala kasi pinapanood ko lang yun eh. Pinapanood ko lang siya, iniidolo ko lang talaga siya. So, yun, sobrang saya, as in talaga. Hindi ko maipaliwanag yung saya ko kasi mismong idol mo, yung susundo sa'yo para sa mailigtas ka sa lungkot na sitwasyon sa nakaraan mo. As in talaga, in sobra. Kumbaga, ang touring ko kay Idol is parang pangalawang, yung pangalawang pamilya na, kuya, ganyan. Kasi, kundi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa social media. Yes. So, ayan, nalaman natin ang istorya ni Katuba. Kung paano siya napadpad dito sa Bukana at kung paano sila nagkakilala ni Kuya Jeff at kung paano ka nagsimula mag-vlog. Oh, yes. So, ayan. Tanong ko lang, kasi 'di ba dito ka nga tumitigil sa Bukana nung mga time na yon nung nagkakilala din tayo. So, curious lang ako kung paano ka napadpad kay na Boss Pablo, kung paano ka napunta sa Kubunuto. Kasi alam ko nga, dito ka nag-i-stay nun kay na Kuya Jeff. May dahilan ba na kung bakit umalis ka dito sa Bukana or doon sa kubo ni na Kuya Jeff? Ay, hindi naman. Kasi ang dati talaga, nung dito pa ako nag-stay sa Bukana, magkakasama na kami niyan, nila ni Kaman. Kumbaga, naging close ko na, naging kaibigan ko na talaga si Kaman. Nung umuwi ako sa amin, tapos gusto ko sana bumalik dito, siyempre may na din, yung may naka-stay na din dito sa kubo, si Kautoy. O yun, tapos ang naisip ko din, kung mag-i-stay ako doon, kumbaga,
baka marami na kami doon. So, nung sinubukan ko, i-chat si Kaman na baka pwede ako dyan, sabi, hindi naman nagdalawang isip si Kaman, sige, dito ka muna, dito ka, kasi medyo madami na din sila doon sa kubo. Kaya, kasi ako, wala naman akong kasama, sabi ni Kaman. Ayun, napunta ako doon kay Kaman. So, ayun pala yung kwento ko bakit napunta ka na doon sa Kubunuto. Yes. So, tapos hanggang ngayon, doon ka na nag-i-stay? Doon talaga. Mga siguro nasa 1 taon mahigit na ako doon. So, no offense meant naman So, hindi ba dumadating yung time na nahihiya ka kasi doon ka na nag-i-stay? Siguro, as guys, as tao naman, kasi lahat naman tao may hiya Hindi naman lahat ng di porket kaibigan mo yan, kaklos mo yan, wala ka ng hiya. Actually talaga, ako, medyo nahiya din ako kasi, di ba, nakikitira tayo doon. So, hindi naman mawala sa atin yun kasi tao lang naman tayo, medyo nakakaramdam din tayo ng ng hiya, no? Kaya, medyo nahiya din ako. No? Pero, wala namang ibang choice kundi yun, siyempre sinabi ko naman kanila Kaman kung okay lang, so wala namang problema, kaya yun, ayos lang naman. So parang may naging pag-uusap din na kayo na dito na lang muna ako. Yes. Kasi, so okay naman sa kanila? Okay naman, kasi kung talagang siguro kung sakaling wala naman, kung pansamantala lang, hindi na ako magtatagal doon. So, tinanong ko din to kay Kautoy Tatanungin ko din sa'yo. Pinaalis ka ba ni Kuya Jeff sa Bukana or dun sa Kubo? Ay, hindi naman. Mismo ako talaga ang umuwi sa amin kasi nung time na yon is gusto ko talaga makasama yung anak ko. Yung time na yon. Kaya, umuwi ako sa amin. Tapos nung babalik sana ako, yun, saktong-sakto si Kautoy nandun naman nag-stay. So, bumalik ako, sabi ni Idol is, yun, pwedeng kay ka muna, doon ka muna kay Kanuto mag-stay. So, nanggaling din kay Kuya Jeff? Yes, sabi, sige Dol, walang problema, doon muna ako. Yan, So, wala naman kayong issue ni Kautoy? Wala naman. Wala. Never kami magka-issue ni Kautoy. Wala din kayo issue ni Kuya Jeff nung mga wala din. Wala. Kasi, wala kang issue sa mga tao sa loob ng kubong yun? Wala. Sa tingin ko naman, wala. Ba't ka natawa? Sabi mo, hindi mo ako sasagutin ng show. Ayan, sinagot ko. Wala naman kasi hindi naman, para sa akin, hindi naman matatawag na issue yun kasi wala naman ano yung yun na yun? Anong hindi mo matatawag na issue yun? Kasi parang may naririnig-rinig ako na bagay-bagay. Hindi ko alam kung anong mismo yung eksaktong detalye. So, kung parang nagka-issue ka daw, kaya ka umalis doon sa Kubo. Kumbaga haka-haka, parang ganun. Ano ba yun? Hindi naman matatawag na issue yun. Ano ba yun? Pwede ba namin malaman? Ha? Hindi, ano na lang yun, guys. Di ba? Sabi mo sa akin. Hindi matatawag na issue yun kasi wala naman akong ginawa. So ano nga yun, kung hindi issue yun, pwede bang malaman namin kung ano yan? Ayun nga. Ano yun? Ano yan? Ano bang sinasabi itong issue? Wala namang issue. Yun yung sinasabi mo, kasi sabi mo, hindi naman matatawag na issue yun. So, ano yung yun? Hindi naman, guys, joke lang. Wala naman talaga issue. Sinungaling. Wala talagang issue. Sige guys, wag na natin pilitin. Wala. Kung ayaw niyang i-share, wag na natin pilitin. Hindi, isa talaga, wala naman. Kasi ako talaga mismo ang, yung umuwi sa amin. Sabi ko, kasi sabi mo, may haka-haka. So, ano hindi, yung haka-haka? Kasi alam mo naman, sa Pilipinas, kahit wala kang ginawa, madaming haka-haka ganyan. So, pwede ka ba magbigay ng isa example kung ano yung haka-haka na yun? Haka-haka? Parang wala naman akong may na haka-haka. Oo nga! Galing na mismo sa kaling kita. Hindi nga, wala. Ano bang klaseng haka-haka? Sige nga, ibulong mo nga sa akin. Hindi ko alam, kaya ako tinatanong sa iyo. Kasi mismo ako nagtataka. May nakapagsabi lang sa akin na, sige, kung mapapaamin mo si Katuba, itanong mo. Kasi sabi niya, parang nagka-issue si Katuba, kaya siya napaalis sa kubo na yun. Sa kubo ni Kuya. Parang wala akong matanda na haka-haka. Kasi ang alam ko lang talaga is umuwi ako sa amin. So, walang dahilan kung bakit umalis ka? Oo, wala. Umuwi ka lang talaga sa inyo? Umuwi ako sa amin kasi gusto ko talaga makasama yung anak ko kasi sobrang tagal na namin nun hindi nagsama.
Siyempre, bilang ama, namimiss din natin yung anak natin, di ba? Kaya, yun. Yan talaga. Wala akong may natandaan na anong issue. Hindi ako mahilig sa issue. Umiiwas ako sa mga issue kasi ayaw ko yung ma-stress yung utak ko. Sige, Kasi guys. stress na nga ako sa problema niya. Dadagdagan pa ng issue. Naku, wala. Sige guys, kung ayaw niya sabihin, okay lang naman. Hindi, ano ba ito? Nagtataka ko sa issue na yan. Ibulong mo ka sa akin, walang issue niya. Di, baka nag-trip lang yan si Idol. Nag-tripang ka lang. Wala. Ayun guys, tinawagan namin si Kuya Jeff. Pinaalala ko sa kanya kung ano yung issue niya. Kasi sabi niya hindi niya matandaan eh. Wala ito talaga. yung haka-haka na sinasabi. Matagal ka ding tumira sa kubo ni Kuya Jeff. Yes. Matagal Totoo ba yung tulay-tulay issue? Ay, nako! Yan po ang masasabi. Wala akong matandaan na tulay-tulay na yan. Dol! Wala akong may natandaan na tulay. Hindi mo naman kailangan magsinungaling kasi sabi mo, ano ka naman nun, single. Single ako pero wala talaga, wala. Hindi ako nagsisinungaling. Walang ganon. Walang ganong involved. Kasi daw may haka-haka na gano'n, nakakasama ka sa tulay. Sino naman ang kasama ko kung may kasama ko? Wag na natin alamin kung sino yon. Basta ako, talaga wala akong may natandaan na pumunta, ganyan, tulay. Ang alam ko tulay, dyan sa may papuntang... So, hindi totoo. Yan, nung papuntang yung pagbalay-tik eh. Di ba, may inayos na tulay doon. So, hindi totoo. Hindi. Dol, hindi. Wala akong may naalala ganung tulay-tulay na yun. Baka ikaw tayo. Uy, sabi ko ano sa baka kanina? Baka ikaw tayo. Baka ikaw tayo nagtutulay. Joke lang. Okay, para ikaw So, tayo. ito next question. May mga jokes sa live ni Kuya Japper na about sa antibiotic. Ay, yun lang. Tapos, ikaw ang binabanggit niya. Ano ba yun? Walang katotohanan yun. Kumbaga parang pinagtripan lang siguro ako. Pinagtripan. So, ano yun sa about antibiotic? Hindi ko alam. Baka may tulo? Ay, siya naman. Hindi ko alam yung mga ganun. So, tulo? Ano yero? Pang highlights, katuba. May haka-haka na may tulo ka daw. Ay, wala po. Wala. Baka trip lang nila yon kasi alam niyo ng mga viewers. Masanay na tayo sa mga viewers sa mga ganyan trip. Pero wala guys, wala. So, totoong haka-haka lang yan. Haka-haka lang yun, kasi alam mo naman, pag about sa bukana, di ba? Kasi may haka-haka nga na kaya ako daw umalis kasi yun, napapasama yun nga, hindi ko nga alam guys na may baka ganong siguro issue. kaya ako umalis kasi nagpagamot ka. Aray ko! Ang lala ng balita Anong mga balita yan? So, ayan, hindi daw totoo. Walang pawang katotohanan lahat yun. Hindi. Haka-haka lang nila yon, baka mga trip lang, baka yung pakana ng mga basher ko kasi alam niyo naman sa social kasama ka ni media. Kautoy, ni Kuya Dam. Baka nakita lang nila kasama ko sa vlog, tapos ayun na, ganito na, husgahan na tayo. Madami kasing mapanghusgang tao ngayon dito sa mundo. So, hindi totoo na hindi. nakakasama ka sa tulay. Hindi totoo yun. Wala akong may Lie detector, please, to our friends. asa ma'am? Dito, magpapalay detector ako. So, ayan, hindi daw totoo na tulay si Katuba. Yes, wala. Wala kang chicks, ganyan, wala kang girlfriend. So, ayan, ipasok mo na din yung chicks. So, simula nung... Napunta naman sa chicks. So, simula nung nag-hibalay kayo ng asawa mo, ano ba kayo kasal? Hindi kami kasal. Tapos live-in. Isa lang yung anak mo. Isa. Ilan taon na yung anak mo? 7 years old na ngayon. Tapos hanggang ngayon, nasaan siya? Nasa kanyang ina. Nasa nanay niya. So, ayan, simula na naghiwalay kayo ng asawa mo, nakailang girlfriend ka na? Dalawa. Aminin ko, dalawa guys, dalawa. Pwede ba natin banggitin? Nasa vlog ko yun, nasa vlog. Oo nga, kasama mo naman sila. Ang una yun, taga Mindanao, si Mami, si DC. Mami. Si DC. Tapos yung pangalawa? Yung taga sa Leyte din, taga Leyte. Si Aimee. Sasabihin ko ng pangalan. Be honest tayo dito, guys. Tsaka nakakasama mo naman sa mga vlog eh. Alam naman nila. Alam na. At nakita naman nila yun. Pero pag nagla-live ka, parang nakikita ko parang inaasar-asar kayo na magbabalikan kayo ni Mami Ay, hindi na. Sa tingin ko, guys, hindi na. Paano mo nasabing hindi na? Kasi, di ba, nung nasaktan tayo, natiis na nga na masaktan tayo. Wow. Ngayon pa kung babalik siya, hindi na. Kasi, pag ganyan, once na matiis ka ng isang babae na masaktan ka, ibig sabihin nun, hindi ka mahal.
Kaya ngayon, naging pusong bato na ako ngayon. Pusong bato. Pusong bato, pero ngayon, nagla-love team kayo ni Hana. So, pwede ba natin may matawag dito si Hana? Madaming, madaming nagsasabi ngayon na kalab team ko. Yan, yes, ganun. tabi tayo. And dito ka. Opo. Kita ba ako? Hindi. Hindi ka kita. Hindi putol? Yan. Alright. So, ayan, si Hana at saka si Katuba. So, may tawag na ba sa love team nyo? May nag-ano dyan, may nag-iisip na mga subscriber. Katunatics daw. Katunatics, ang pangit naman pakinggan. Katunatics daw. Tuna. Oo, kasi Katuba at saka Hana, kaya tinawag nila Katuna. Guys, baka naman may iba pa kayong suggestion. Ang dami nilang Katunatics? Katunatics. Ang dami nilang naisip ng mga call sa yung tawag nun, yung mga basta tawag sa love team. Love team, gano'n. Kasi dati kasi si Kapakpak, nakalab team ko yun din dati. Yes, anong tawag? Katupak! Katupak kasi Katuba at saka Kapakpak. Katupak dati. Parang si Tupak. Parang tupakin, gano'n. Tupakin. Tapos ngayon, Katuna. Katuna. Ang pangit pakinggan. Katuna. Parang so, ayan. Paano ba nagsimula yung love team nyo? Hindi. Ito naman guys, kasi ang dami kasi nagsasuggest na i-love team ko daw, ganto ganyan. So, nagkakilala kami ni Hana dahil kay Ate Marjes. Kasi si Ate Marjes is nag-chat sa akin na meron daw gusto mag-vlog. Baka pwede ko daw i-collab. Sabi na kasi single naman ako, single din naman daw siya. So, nung nakita ko, sabi ko, nag-aaral ba ganyan? Hindi na daw nag-aaral. Parang sabi natin, Marjes, gusto daw niya matulungin yung kanyang pamilya. Siyempre, para sa akin, matulungin naman tayong tao. Gusto ko rin yun, matulungan din siya. Kaya pumayag ako na makipag-collab. Tapos, hanggang dumating na yung time na yun na ang dami nagko-comment na dapat daw may pangalan yung love team ninyo, ganyan, love team. Sabi ganyan. Tapos, hindi ko naman alam, guys, na siya ay minor pa. Oo, minor. Yun. So, nung nalaman ko na, mismo doon sa magulang niya, kasi nung pumunta kami sa magulang niya is, nagpaalam kami na magbablog. Nagpaalam talaga ako sa magulang niya. Doon ko nalaman is minor pa talaga siya. Yun. So, parang, sumagi sa isipan ko na parang mali ata na gawing love team kasi underage, minor. So, may panghihinayang ka ba? Katuba, nung nalaman mong minor pa? Oo, asin talaga. Medyo na ko kasi mahirap na. Siyempre ako lang sa tamang edad, siya minor. Nanghinayang ka? Saan ka nanghinayang? Sa vlog or kay Hana mismo? Ay, wala. Mali. Hindi ako nanghihinayang. Mali, guys, mali. Hindi ako nanghihinayang nun. So, yung sa akin lang kasi is makatulong. Kumbaga, sa isip ko, parang hindi matatawag na love team kasi mahirap i-love team pag minor yung ka-love team mo. Kaya, kumbaga, para sa akin is collaboration lang. Para sa kanyang sa kanyang channel para 'yun makatulong sa kanyang magulang sa pamagitan sa pagbablog namin medyo may clickbait naman mas mapapadali yung kanyang monetization. Yes. So, kung sabihin na natin na 18 years old na si Hana, may pag-asa ba? May chance ba na ligawan mo siya? Ay, parang sa tingin ko, parang, kasi sa ngayon kasi, parang wala pa sa isip ko na manligaw. Kasi, alam nyo na, yung nangyari sa buhay ko is, puro na lang tayong sinasaktan. Wow! Masyadong pa-victim. Hindi, sa totoo lang talaga. Mahirap na, laging sugatan yung puso natin. So, ngayon, nasa isip ko, hindi muna talaga ako papasok sa love life. Focus muna ako sa plano ko kasi may plano ako may plano ako sa buhay ko Parang broken hearted ka pa ba sa mga nakaraang relationship mo? Hindi ka pa nakamove on? Hindi naman, nakamove on na. So, yun na lang, ang iniisip ko na lang is, kung magla-love life ako, baka nandun na naman yung iiwan na naman tayo. So, gusto mo, pag yung next relationship mo siya na talaga? Oh, yun na talaga. Gusto ko, kung may dumating man sa buhay natin, gusto ko, talagang siya na talaga yung panghabang buhay. Yes. Pero nagagandahan ka kay Hana? Ay, kahit naman sino, nagagandahan tayo.
Kasi lahat naman ng tao nagagandahan lang sa isang babae. Nagagandahan ako kay Hana, pero hindi porkit na nagagandahan ko is gusto ko na siya. Kumbaga, ang turing ko kay Hana is parang pamangkin ko na rin kasi guys, sa totoo lang pamangkin sound. Hindi, be honest lang talaga kasi yung edad ni Hana is Ilan taong ka na ba? 29. Oh, 29 kasi yung mga pamangkin ko, kasing edad lang ni Hana din. Kaya pamangkin sound. Parang pamangkin parang na din. binastad ka, Hana. Hindi, be honest lang tayo guys kasi yun lang naman talaga eh. Pero pag dumating, siguro kapag dumating yung time na halimbawa, nasa tamang edad na si Hana, tapos mag-meet ulit kayo, tapos parehas kayong single, may plano kang i-pursue siya? Depende sa sitwasyon, sa panahon. Kung magkita man ulit na nasa tamang edad siya, kung may spark, yung parang love at first sight ka, di ba? Naniniwala naman kasi sa love at first sight, nakikita mo na nga Hindi, siyempre ngayon, bata pa, ano pa lang, pag nakita baka dumating yung panahon na is nasa tamang edad siya, mag-cross ulit ang aming landas. Yes. Yung parang medyo pumitik ang mata ba? Yun, kung yun talaga is parang may, yung tinatawag nila na special na nararamdaman. Yes. So, baka maari. Yung parang ganun. Alright. So, ang tingin daw sa'yo ni Katuba is para ng pamangkin. Ano naman tingin mo kay Katuba? Lolo? Hindi, parang tsuhin na rin, kuya. Pero ikaw, minor ka pa. Pero sabi ng tatay niya, kapag may manliligaw, okay lang naman. Basta alam nila yung limitasyon. So, if ever man naligawan ka ni Katuba, halimbawa 18 ka na, may pag-asa ba si Katuba? Natatawa. Kasi nasa background yung kapatid niya, tsaka siguro, tawa na tawa. Hindi, yung totoo lang. Uy, pero pinipilit. Hindi, sa totoo lang ba? Yung totoo lang. Depende po. Ayun, depende. Pwede, pero depende. Yeah, maybe. Maybe. Siguro. English. Pero si Hana tayo may boyfriend ngayon. Wala po. Wala. So, si Katuba single din. Oo, single. Single, ready to mingle. Oh! Akala ko ba? Joke lang. Kami sinasabi si Hana yun. Sabi. Ayaw muna. Hindi, joke lang yan. Hindi, inano ko lang sila. Kasi alam ko naman yung mga viewers dyan Parang binasted mo lang si Hana. Hindi, joke lang. So, hindi ka naman nasaktan doon sa sinabi niya na hindi niya pa sure kung ipupursu ka niya. Hindi naman. Wala namang expectation na may gusto kaya to sa akin. Wala namang ganun. Parang collab lang talaga. Parang kuya na din. Kuya. Ito naman kasi makatito. Hindi, kasi alam niyo naman guys, ako isang tawag niyo honest na pagkatao. Doon tayo sa honest, wag tayo sa scripted. So, ayan, tawag dito, parang wala naman tayong mahihita dito kay Katuba sa paghalap. Wala, inulam mo kasi agad yung inulam mo agad kasi yung about yung about sa mga nakaraan ko dati. So, ito, anong feeling, kasi nga, di ba, solid viewer ka lang dati ng Soward community ni Kuya Jeff. Anong feeling na kasali ka ngayon talaga sa community ng Kubunuto na tinitignan ngayon na pinakamalakas na community? Yes, sobrang napakasaya ko. Kasi madaming nag-aasam na mapabilang sa Soward community, sa Soward family. So, sobrang napakaswerte ko kasi naging isang ganap ako na Soward family, no? Sa tulong ni Idol Japper at saka ni Tolets, kasi kundi dahil kay Tolets, wala ako ngayon dito. Wala ako sa Soward family. Kaya hindi ko makakalimutan si Parin Tolets. Hindi ko makakalimutan niya kasi siya yung naging daan ba't tayo nandito ngayon sa social media. Yung kasama natin si Idol sa Soward family. So, hindi talaga totoo yung nagtutulay ka? Ay, wala. Wala talaga. Hindi talaga totoo yun. Wala akong may naisip nun. Baka pakana lang ng mga basher ko dyan. Kasi siyempre, sino ba naman na aamin, no? Ay, hindi. Kahit pa. Joke lang. Kahit pa ito, lie detector niya ako. O, doon yung malalaman ang sagot. Yes. Talagang wala. So, pwede ba may tanong, Katuba, kung magkano yung pinakamalaki mong sinahod sa pagva-vlog? Ayun, yung pinakamalaki yung sinahod talaga is yun. Nakasahod ako ng 100. Nung una.
First sahod. First Oo, sahod. yun ang Hindi first ito sahod. challenge, ah. Hindi challenge. First sahod. Wow, first sahod 100,000. Tapos nung nakasali ka sa challenge, magkano sinasahod mo nun? Nung una nakasali ako ng challenge, siguro mga nasa parang abot din nata ng 100 din ata yan. Yung pagkakatanda ko kasi medyo matagal na rin yun eh. Yun. Tapos nung mga susunod-sunod na, wala na, hindi na nakakaabot. So, masasabi mo ba na talaga na sobrang swerte mo dahil napasama ka dito sa Sober Community at masasabi mo talagang nabago yung buhay mo? Yes, oo. Kasi simula nung sikat si Gerald pa dati yun eh, hindi pa katuba eh. Yung lugmok sa sitwasyon na si Gerald na ngayon naging katuba na yun, kahit paunti-unting bumabangon sa mga nakaraan, sa lungkot na nakaraan. Tanong ko lang, Katuba, meron ka ba naging issue sa isa sa mga bukan na vloggers? Ay, wala naman. Wala kang nakaalitan? Wala. Never. Ay, naalala ko, nag-love team din kayo ni Marjorie, tama? Oo, dati, oo. Walang pangalan yung love team nyo? Meron din yun, meron. Ano na naman yan? Katmar ata yung Katmar. Katmar. Maganda-ganda yung kanya. Katmar. Maganda-ganda yung sa amin. Katupak, sa'yo. Katuna. Kanya Katmar. Kanya maganda, Katmar. So, nung time na yon, hindi ka ba nagkagusto kay Marjorie? Ito guys, be honest nung time na yon, parang nandoon sa part na yon na parang nagkagusto ako. Ito be honest kasi ayaw ko nang... Parang ramdam din naman yun ng mga viewers eh. Parang dumating yung time na yon, parang dumating sa part na yun, parang nagkagusto ko, pero para pinipigilan ko kasi dapat hindi pwede. So, bakit hindi natuloy? Bakit mo pinipigilan at bakit hindi pwede? Kasi nandun na din yung baka masaktan na naman ako ulit, ganito, ganyan. Kasi alam niyo naman sa nangyari sa akin. So, yun. Tapos hanggang sa parang nakakaramdam din ako na medyo parang wala din, yung parang ganun. Parang wala din patutunguhan. Oo, wala patutunguhan. Yes, hindi. Doon na lang, talagang hindi ko na pinost pa kasi mahirap na. Kasi nandun na yung nandun na yung trauma na sa mga nakaraan ko eh. Kaya, yun. So, feeling mo, nagkagusto din sa'yo si Marjorie? Hindi ko alam. Kasi, parang hindi ko naman ramdam. Hindi mo ramdam. So, parang for the vlog lang talaga sa kanya? Yes, parang for the vlog lang talaga. Na trauma na ang puso. Yes, kaya ngayon naging pusong bato na ako. Hindi na ako basta-basta ngayon na in love. Sabi ko nga kay Ay, wag kayo magtawanan na yun. Sabi ko nga kay Hana, siguro lahat ng nakaka-collab nito nila-love team niya. Ay, hindi naman. Ay, ito naman, excuse me lang po sa shout out daddy. Itatanong ko lang din. Kasi sabi mo, so, nagkagusto ka kay Marjorie. Yes. Yung sa akin. Ay, ito talaga. Kasi never nyo pa itong marinig. Pass na naman, pass. Sa pass lang to sa pass. Din ako ngayon. Wala na ngayon Dati talaga, nung nagkalab din kami ni Kapakpak, naging crush ko talaga yun si Kapakpak. Oo. Parang na-love at first sight ako kay Kapakpak dati. Yes. Pero, di ba dati is, taken to si Kapakpak dati may jowa dati. Siyempre, ayaw ko naman makasira ng relasyon. Yes. Kaya, kumbaga, yung na-love at first sight, yung parang ganon, yung crush, natural lang naman yun sa tao. Yes. Lahat naman ng tao ay nagka-crush, yung paghanga ba. So, yun. Kumbaga, parang tinuring ko lang doon, hanggang kaibigan lang ganon, no. Doon lang talaga. Hindi na lumagpas doon na sa ganito ganyan, mahal ko na ganyan. Hindi. Hanggang doon lang, sa puntong kaibigan. Yan. Pinrenzone tayo. Joke lang, may jowa ako doon. Tapos maganda naman yung kinalabasan dahil hanggang ngayon, close tayo, magkaibigan pa din tayo hanggang ngayon. Kaibigan mo ba ako? Baka hindi mo ako tinuturing na kaibigan, Kung hindi ko to kaibigan, pagbigyan ko ba to ngayon pa-interview ako? Kasi nung nakaraan challenge pa, nag-ano sa akin to. Nung ako pa yung kasali. Nagkataon nga na talagang busy kami doon sa bukid. Yun. Ngayon, nagkaroon ng time,
pumunta na talaga ako dito sa kanya. Yes. No hard feelings naman kung hindi ako pagbibigyan sa interview. Okay lang din naman. Hindi naman tayo namimili. So, next, abangan nyo guys. Sunod nito, si Kure. Aba, si Kakabugay. Ayan talaga, abangan nyo. Sayang kaso, i-interviewin ko din si Angelica at si Kabugay, pero separate silang vlog. So, next kay Kure is si Angelica naman. So, abangan nyo mga rika natin. Hindi, umuwi na eh. Pwede papuntahin mo na agad ngayon. Puntahan kaya natin. Gusto nyo ba? Wala ba kayong lakad? Wala naman. Gusto mo, Kure? Puntahan natin? Aba, Yeah. sila bahala eh. Gusto mo na makita. Sige guys, pero kakain muna kami. So ayan guys, maraming salamat Ay, sa pagpapaya. siyempre, walang anuman. Basta kay Kapakpak, malapit na Thank you din ulit kay Hana. Alright, so ayan guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. Abangan nyo yung vlog namin ni Kurecho kanina Angelica. Yan, Bye, bye-bye! guys. Thank Hoy, you for watching. tigilan nyo na yung mga issue ha. Wala akong kalam-alam dyan. Nagugulat na lang ako. Yes, Fake bye. news.